pala kumalas itong si Chis Escudero, mga ka-reaction. Tumanggap pala siya ng mali-malita, hindi lang mali-malita, talagang delivery pa na naka-convoy. Ito mga ka-reaction. Umpisa natin kay Chis Escudero, Scariote. Okay, next slide. O ano to? Kaninong cellphone to? Kaninong, ayan, go. Sarge? Bale, nung time na yan, sir, kami, sir, yung advance team, sir, dyan sa bahay, sir, ni Chis Escudero, sir. Yung pag-deliver, sir. Ninawin mo para nabubulo. Ano, kaninong bahay to? Bale, nung time na yan, sir, kami, sir, yung advance team, sir, sa pag-deliver, sir, sa bahay ni Chis Escudero, sir. Sino tong... Dali lang. Sino tong... Go ahead. Sige. Bale, sir, yung address po, sir, talagang hindi ko po, sir, matukoy, sir. Kasi advance team kami nun, sir. Bale, yung nakakaalam, sir, yung driver namin, sir. Okay. Pero, sir, dyan, sir, sa loob ng bahay niya, sir, kumain pa kami dyan, sir. Ang ulam namin, hipon, kasama ko yung mga katulong niya, sir. Hello. Sir, ako na, sir, sa address. Sarge, tayo ka. Para lang. Tayo ka, Sarge, para... Go ahead. Hindi. Si Sarge. Sarge, tayo ka para... Di ba basahin ko? Sige, kwento mo lang. Di mo na kailangan Sir, basahin. noong 2024, mula Horizon Homes, BGC, kasama ako sa convoy, papunta sa convoy ni Saldico bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Chis Escudero sa number 159 Street Corner, Hernadi, New Manila. Naghatid kami ng 4 na malita na may iba-ibang sukat. Iyon lang po, sir. Sarge, etong picture na to, yung kinikwento mo, isa yon o iba pa? Iyan na po yun, sir. Bali, gisupport ko lang. Diyan mismo sa loob yan ng nag-unload ng malita. Sino tong tatlong nakatayong to? Ako yung kumuha niyan, sir. Security niya po yun, sir. Okay. Ako yung kumuha niyan, sir. Advance party kasi kami niyan, sir. Kasama ko si Sarge Sibasco. At saka yung... Isa-isa. Ang kasama mo, Si Sarge Sibasco, sir. kayong dalawa. Oo, sir. At Tsaka saka, kayong dalawa nag-advance, si Sarge sila yung kwan, sir, eh. nag-deliver. Oo, sir. Bali, kami, sir, yung convoy, sir, kalahatan, sir. Okay. Kong Mike. Tapos itong... Patanong lang. Ipa-describe lang ho natin, attorney. Sino tong tatlong to? Yung naka-blue, sir, security po yan ng bahay. Yung dalawa, sir, kasama namin sa advance party, dalawang active na Philippine Coast Guard po yan. Coast Guard. Yes, sir. Active po yan, Philippine Coast Guard po. Sa inyo rin yan. Yes, sir. Kasama sa detail po yan ni Boss Saldico. Okay. Alam mo pangalan nila? Nung dalawang kasama? Kilala ko po yan sila, sir. Hindi, anong pangalan? Si Sarge Abitan at saka si Sarge Hilig po. Okay. Okay, Attorney. meron akong tanong. Yung delivery nyo sa bahay ni Senator Chis, ilang maleta yung unang dineliver nyo? De, ang nangyari, advance sila. Oo. Ang nag-deliver sila, Sarge. Oo nga, ilan yung dineliver na una? Bali, 4, sir, na medium size, iba-ibang size. Iba-ibang sizes. 4 yung una. Meron pa bang, naulit pa ba? Yun lang, sir, ang Yun lang alam nyo. sa participation Okay. ko. Okay, next slide. So ano to? Ito pareho. Kabilang one, sir. Side naman. Ano tong puting sasakyan? Yan sir yung backup na sir na isa din sa nagkumboy yan sa paghatid ng pera sir. Yan sa labas ng bahay ni Chis Escudero sir. Next. Sino magpapaliwanag dito?
Sino yung mga nasa likod na mga naka-vest? Sige, go, Sarge. Yan po sir yung mga empleyado sir ng MADSI sir. Nang? MADSI na pagmamayari ni Boss Saldico. Pakiulit, Marge. Yan po sir yung mga empleyado ng MADSI na tinatawag na Mercedes Aviation and Development Corporation. Okay, thank you. Fast forward na natin. Sinong kumuha dito? Yan sir yung nung time na yun sir na nalaglag yan at nasira yung zipper. Kaya nakikita nyo po, hindi po yan peke. Pera po yan. Etong particular na maletang to, ilan ang laman? Parang large ata to eh. Large sir, nasa 50 to 70 million ang nilalaman yan sir pag large. Alright mga karyaso, simula na po. Palagay ko magsasalita muna itong si former Congressman Mike Defensor at si Attorney Baligod mga karyaso ng ating dalawang bayani, warrior at malupit po mga karyaso na sila yung magsasalita na mga karyasyon. Ito mga karyasyon si General Pokis oh. Mga karyasyon, ito na po, palagay ko ito na yung unang salbo ng ating Blue Ribbon Committee ngayon. Magpapaliwanag muna si former Congressman Mike Defensor kung bakit siya ang nag-announce at kung bakit na-delay. Tingnan po ninyo, napakasimple lang ng kanilang venue. Sa lamesa lang. Hapon po sa inyong lahat. Yun. Una sa lahat, nais kong ipaliwanag yung sirkumstansya ng pagkikita natin dito. Yun. Actually nagkaroon ng konting siguro hindi pagkakaintindihan sa mga kasama po natin sa Senado, pero ito po'y talagang patawag ng Senate Blue Ribbon Committee. Kanina, nandito si Senator Robin, Senator Amy Marcos, maging kahapon, dumaan po ang buting Senador Robin Padilla para tingnan at magkaroon ng ocular inspection dito sa ating kinalalagyan sa ngayon. So kung ano man po yung kaguluhan nila, dahil bukas ay special session na ng Senado, pinatawag ng palasyo. At alam natin na ito ay patungo sa pagbabago ng liderato ng Senado. Hindi lamang sa liderato ng Senado, ngunit ito rin patungo na sa pagbabago nila noong liderato ng Blue Ribbon Committee. Yun. Kaya po minabuti namin na kunin na ang pagkakataong ito dahil maring ito na ang huling pagpapahayag ng ating mga butihing sundalo, ang ating mga bayani na nagsalita nung unang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon may karagdagan na 4 na kasama natin, papakilala mamaya ni Atty. Levi Baligod. At mamaya, ipapagpatuloy nila yung naantalang presentasyon na dapat nilang ipinagpatuloy nung nakalaang Blue Ribbon Committee hearing na isinagawa ng Senado. Napaka-delikado po ang sitwasyon ng ating bansa. Napakagulo ng sitwasyon ng ating bansa. Ang mga demokratikong institusyon katulad ng Senado ay binababoy, ginigipit, maging ang mga senador. Yun lang kung pagpunta nila dito, ay marami ng mga pananakot na naganap. Maraming panggigipit, kaya marahil iniiwan natin sa kanila yan na pag-usapan at tingnan kung ano ang kanilang gagawin bilang grupo. Bagkus, hindi ho dapat mahinto ang paglabas ng katotohanan. Wala naman tayong ibang gusto kung hindi sabihin talaga kung ano ba yung usapin ng pera, kung ano ba yung usapin ng pondo delivery ng maleta. Kung naalala nyo, halos mag-iisang taon na, etong July, magkakaroon ulit ng SONA. Ang sabi, imbestigahan, alamin, ang eksaktong salita, maiya naman kayo. Ngayon ho, mag-iisang taon na,
kaming mga nasa harap ninyo, lahat kami nakasuhan na. Yung mga nagsasalita ng korupsyon, yung mga naglalabas ng katotohanan, ang nakakasuhan. Doon sa flood control scandal, ang meron lang kaso siguro 6 sa mga kilalang tao. 3 doon, meron pang kasama pa bilang witness o state witness ng Estado. Hindi na pwedeng kasuhan. Wala nang pondong pwedeng kunin sa kanila at mabalik sa kaban ng bayan. Ito ang galit ng taong bayan. Ito ang galit ng Pilipino. Yung katotohanan, patuloy na ayaw palabasin. Kaya ho, yung sinasabing usapin ng liderato ng Senado, yung sinasabing Constituent Assembly, wala ho yun sa aking palagay at sa palagay ng maraming tao. Ang talagang problema yung Blue Ribbon Committee. Ang talagang problema kung saan tutungo yung flood control scandal. Kaya po sa pagkakataong to, nais ko lang kilalanin, Attorney Harold Respicio, halika rito. Sumama ka sa amin. Kasama po natin to sa lahat ng labanan. Kaya po sa pagkakataong to, magmula sa 18, may dadagdag dapat na 14. Pero ngayon po, katulad na nabanggit ko, nagkaroon ng konting kaguluhan, sa ngayon, may 4 na dumagdag. At ang pagpapatuloy po niyan, para ipakilala, at mamaya, ang ating mga sundalong magsasalita, sila po ang pakinggan natin. Sila yung nakakalam kung ano yung mga nangyari, ano pa ba ang mga dapat malaman. Mahaba po ang kwento nito, individual, iba-iba partisipasyon nila. Sa pagpapatuloy po, bibigay ko naman sa isang magiting nating abogado ang nagtaguyod sa kanila at patuloy na lumalaban. Sa ngayon, ang mga magkakasamang to, 10 na ang kaso na ipatong bawat isa sa kanila. Mga kasama, wala pong iba, Attorney Levy Baligod. Magandang hapon po sa inyong lahat. Dumating po kami kanina kasama ang 22 na dating sundalo rin at dating mga empleyado ni Ginoong Saldico para sagutin namin ang paanyaya ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano at saka ni Senator Marcoleta. At makita nyo po, alas 10, tumupad kami sa kanilang imbitasyon, pero alas 2 na ay wala pa sila. At naiparating po sa amin na matindi ang panggigipit, pananakot, kaya hindi yata sila nakarating ngayon. Kung ang ating mga senador ay not subjected to such pressures, ganun na rin po ang maaari naming sabihin na sa ilang buwan na, araw-araw, ay tinatakot ang ating mga witnesses, no? Itong mga 18 plus 4 na witnesses natin. Araw-araw po yan, dumadaan kami sa pananakot, dumadaan din po sila sa panunuhol, no? Siguro sa hapon na ito ay hihingi ako ng ilan sa kanila na babasahin ang kanilang initial na affidavit. Dahil kung maalala po ninyo, noong June 4 ay hiningi ni Senator affidavit. At ilang gabi na po akong napupuyat, iniisa-isa ko sila. At sa katotohanan, kaninang umaga lang ako natapos na mag-print dito sa initial nila na affidavit. Hindi ko pa po naisali sa kanilang affidavit yung mga picture, no? Na
ibinahagi nila sa akin. So, pwede po bang... Magsalita muna sila? O tuloy lang? Sige. So, 4 o 5 siguro na initial na magsalita lang para hindi po humaba ang ating... Attorney Levy, pakilala mo muna yung bagong 4 na sumama sa grupo. Sige lang. Sige. O, sige. Sige, i-introduce ko muna yung mga bago nating kasamahan, no? Dahil alam nyo na yung 18 na nauna. So, unahin kong ipakilala sa inyo si former Sergeant Jeron Valderrama, no? Dati itong miyembro ng Philippine Marine Corps. Ito ay honorably discharged. Ha? Baka sabihin na naman nila, dishonorably discharged. Honorably discharged po ito dahil nagkasakit siya. Nagkasakit siya dahil ilang buwan siyang na-assign sa Mindanao noon. Sa Tipo-Tipo, sa Albarca, hanggang sa Maluso, sa Lantawan. No? At doon siya nakakuha ng kanyang sakit. Inilipad siya sa Viluna at pagkatapos noon ay pinayuhan siya ng kanyang opisyal na pwede siyang magpa-discharge na lang honorably. At pakinggan po natin ang konting kwento muna niya kasi kakarating lang niya sa Manila kagabi. No? Kakarating lang niya sa Manila kagabi. Hindi pa kami nagkwentuhan ng gusto pero fresh from him ay magkwento siya kung ano yung kanyang naranasan noong empleyado siya ni Zaldico. So, Jeron? Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan, mga mamayang Pilipino. Ako po si Jeron Gaviria Valderrama. Bali po, tama po si attorney na kagaling po lang namin sa kadarating lang po namin dito sa Manila, galing po ng mga probinsya. Year 2009 po, bali pumasok pa ako sa Philippine Marine Corps hanggang 2011 po. At doon naman po kay former Congressman Elizaldico, kay Boss Esi, nakapasok po ako doon ng July 22, 2024 hanggang end of December 2025. Sa loob po ng 1 taon at 6 na buwan, ang mga narasan ko po na mga pagde-deliver ng mga mali-maleta na sinasabi ng aking mga kasamahan, unang-una po kay former speaker, dyan sa 14 Nara Street, South Forbes Park po. Bali po, 2 beses po ako dyan nakapag-deliver. Yung una po, bali 3 po kaming sasakyan. Ako po yung security doon sa lead car na driver po noon, si Henry Wobina. Then nakasakay po sa akin yung 2 A na sinasabi ng aking mga kasama na sina Jan Paul Estrada at Mark Tiksay. 3 po kami noon. Ang nilalaman po noon is nasa 30 na maletas na ang mostly po karamihan doon ay puro large amount po.
Then yung sumunod po doon sa nasabi kong lugar, kami lang po ni Mark Tiksay and then si Ranji Paga, yung driver ko po noon. Bali, ang delivery po namin doon sa 14 Nari Street, hindi po bababa sa 7 na mix na po yon. May small, medium, and large. At sumunod po kay Senator Erwin Tulfo. Dito po sa, nung time na po yon, may meeting po noon si Boss dyan sa may Mario Restaurant, sa may Tomas Morato, Timog, Quezon City. Kami po yung, advance team po. At meron pong meeting sila doon. Nung dumating na po, sina Senator Erwin at si Boss, sila po yung unang pumasok doon sa pintuan ng restaurant. Papasok doon sa loob, then na parehas ilitan. Mabilisan lang po yung transaction na paglilipat ng 2 medium size na maleta. Ang estimated po noon ay 40 to 50 milyon ang laman. Then ang sumunod po noon na experience ko sa pag-deliver ay doon po kay Comelec Chairman Charles Garcia. Diyan po galing po sila ng Dasyang Tower noon. Then andun kami sa may corner, sa Perea Street, Corner de la Rosa. Bali, ang kasama ko rin po noon si Mark Tiksay at si Ranji Paga po ulit. Na ang dala po namin ay yung hand carry bag na kulay itim. Kasi andun pa ko sa unahan, ang una pong lumapit sa amin ay yung driver niya. Then binuksan ni Mark Tiksay yung doon sa right slide door, inabot sa driver ni George Garcia. Then pagkalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia. Then lumapit din po si Chairman George Garcia. Then binuksan po ulit ni Mark Tiksay yung sliding door. Then inabot po yung receiving copy. Yun po nasaksihan ko doon. Then tinanong ko po si Mark Tiksay, sabi ko, Boss Mark, magkano po ba yung laman ng hand carry na yun? Sabi niya 10 million daw po. Yun lang po at maraming salamat po. Thank you. Sinong susunod sa mga Okay. Ganito ho, no? Kung pwedeng i-clear lang natin yung sa likod kasi yung screen may mga pictures na ipe-present. Kumari lang po yung mga nasa likod, i-clear lang natin. Nakikita ba ninyo lahat? Okay. Boss, baka i-clear lang ho natin. Clear lang natin, ha? So, sige. Sino magsasalta susunod? Sige, si Wops. Wops, ikaw? Kahit yung initial lang. Hindi, yung kwento mo. Naku po. Ito na po. Experience mo. Ito na yung mga individual na more or less affidavit nila. Si Waupan ay kararating lang din po niya kaninang umaga. Ay hindi, kagabi. Kasi umuwi po siya sa Jensan dahil naapektuhan ang kanyang pamilya sa dumaan na lindol. Pati rin po si Dado. Umuwi po sila sa Mindanao noong immediately after the earthquake dahil umiiyak yung kanilang mga anak. Siguro affected psychologically. So, dumating po sila kagabi. Hindi ko po natapos yung affidavit nila. No? So, kung ano lang yung natapos ko, base sa una nilang kwento, ay yun ang babasahin siguro niya. Wops? Grabe po, grabe, no? Grabe. Magandang hapon po sa lahat ng narito po. Salamat po sa inyong pagpunta. Ako po si Rosbert Makasasa Wopan, Pilipino, nasa 8 gulang,
at tininirahan sa Taguig City. Matapos na makapanumpa ng naayon sa batas, ay nagpapahayag at nagsasalisay ng mga sumusunod. Personal na impormasyon at pinagmulan ng trabaho. Ako ay dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps. Pagkat pumasok ako sa perbarong sektor bilang security professional. Ako ay naging dating empleyado ni Ginoong Elizalde Esco, Naku po. nakilala rin sa tawag na Boss ESC o Boss Saldi. Nagtrabaho ako bilang personal assistant at security consultant ni Ginoong ko at ng kanyang pamilya. Ang aking panunungkulan kay Ginoong ko ay nagsimula noong December 4, 2023 hanggang December 2025. At pagkatapos ng kontrata ng marami sa aming mga kasamahan, bagamat ang ilan ay natapos noong Disyembre 2025, ako ay kabilang sa 18 dating empleyado na lumagda sa pinagsamang sinumpaang salaysay noong Pebrero 23, 2026. Kasama ko sa hanay ang iba pang dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps at magkakasama kaming nagsilbi sa ilalim ng security organization ni Ginoong ko. Bilang bahagi ng aming regular na tungkulin, kami ay inuutusan na mag-escort sa mga trusted executive assistant ni Ginoong ko tuwing sila ay magdi-deliver ng pera. Ang mga executive assistant na madalas naming samahan ay sina John Paul Estrada, Mark Tiksay, Joshua Cano at Kirby Paharilyag. Sa loob ng aming grupo, ang operasyon ng paghahatid ng pera ay tinatawag naming basura at may katunayan po kami dito. May screenshot po kami ng message po na talagang basura po ang tawag namin sa pera. Later on siguro ipakita namin sa inyo. Grabe, basura lang ang, basura lang ang turing sa pera? Yung nasamahan ko pong Hello. Example po nung nasamahan kong delivery, kasama po si Top Orly Gutesa po, yung unang lumabas sa amin, is noong December 2023, nag-deliver po kami ng 52 na maleta po, halo-halo po yon sa 42 McKinley Road, bahay po ni dating speaker. Kasama ko rin po doon sila Bernard Gumban, Romel Galapon, Cecilio Laroder at si Top Benny Bolontati po. At saka yung isa pang nasaksihan ko po ay yung pagpunta po ni Secretary Amina Pangandaman sa Horizon Home na kumuha po siya ng 2 maleta. Inutusan po kami ni John Paul Estrada po. Kami dalawa po ni Sarge Tube. Binaba po namin galing sa 56th floor. Papuntang basement 2 or 3 po yon. Then kinarga po namin sa sasakyan ni Secretary Amina Pangandaman yung 2 small or medium size ng maleta po. At saka kasama rin po ako sa lakad po ng investigator po ng ICC po nung unang pumunta sila dito noong December 2023. Yun lang po. Maraming salamat po. Ang isusunod ko pong ipakilala sa inyo ay isa na namang karagdagan sa 18, si Catrino Ibasco. Siya po ay 15 years sa Philippine Marines. 14 years sa combat duty, 1 year as medic. At nung ibinabalik siya sa combat duty ulit after 15 years, ay pinakiusapan siya ng kanyang asawa at mga anak na kung maaari wag na siyang bumalik sa combat duty. Kaya dineclare po siya na AWOL at dishonorably discharged siya after 15 years. Dahil po sa pamilya, ang rason niya kaya hindi na bumalik sa serbisyo.
hindi po siya nagnakaw. So, Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Catrino L. Ibasco. Bali, nakapasok po ako, ay nakapagtrabaho po ako kay dating Congressman Elizalde ko noong 22 July 2024. Bali, ang naging trabaho ko doon ay una po, nakapag-akot po ako ng malitang pera sa Horizon pa po sa 56th floor sa unit po ni Bosaldi. Tapos, nakapag-security escort din po ako sa ICC. At pagkatapos po mula March hanggang August 2025 ay assign po ako sa bahay ni dating Congressman Elizalde ko. At ang trabaho ko po doon ay nagbantay po ako ng mali-malitang pera doon sa bahay niya sa loob ng 6 na buwan po. At ang huling trabaho ko po, pagbalik ko po ng August, may pinatrabaho po sa akin si Sir Dominguez nung pumutok na po yung issue nito. Pinatago po sa akin yung parang equipment po o machine na nakaka-receive po ng text and call na si Boss Aldi lang daw po ang meron doon saka si speaker. Bali, tinago ko po yun doon po sa loob ng Camp Aguinaldo ng mga ilang araw. Tapos pinalipat po sa akin sa bahay po ni Sir Dominguez sa Fairview po. Yun lamang po at maraming salamat po. yung binabanggit po niyang equipment ay mga surveillance equipments po ito, no? Na it is a highly controlled equipment na hindi ka makakabili kung walang clearance ang NICA, etc. Yung equipment po na sinasabi niya can capture your text messages and calls, no? So napakadelikado po na equipment 'yan. So bago po natin ipagpatuloy ay may mga ilan sa mga pictures or videos na ibinahagi nila sa atin at i-identify or ipapaliwanag po nila kung ano ang ibig sabihin ng mga litrato na ito. So sige, ito yung mga, sila yung magpapaliwanag, hindi po kami, pero galing po sa kanila to. So siguro, ayan, sinong magpapaliwanag itong mga kargahan? Anyone? Hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Yung picture na po yan ay nakunan po sa MADSI o kaya tinatawag na Misibis Aviation and Development Corporation na pagmamayari po ni Boss Elizalde Esco sa May Pasay. So ito, sa Pasay ito. Yes po sir, sa MADSI. Ilan ang karga pagka ganyang helicopter? Kaya sir ng mga 10 to 15 maleta sir. Depende po sir sa kilo eh. Kaya nga makikita nyo po, kinikilo po yan sir eh. Di malinaw. Yan po ay yung aming kasamahan sir na pilit nilang iniipit noong siya po ay naglilingkod kay Boss Aldi. Kaya pinilit niya pong umas dahil ginigipit po siya. At nakatunayan po, ano po yan, talagang pinatrabaho po siya sa Sino to? General Santos. Sino to? Si Neres po. Neres. Geraldine Neres po. Okay. At yan po ang marami ding alam po. Pinatrabaho po yan. Kaya pinuntahan po yan mismo ni Colonel Dominguez doon sa kanilang bayan po sa General Santos. At pinipilit po na kunin po yung mga litrato o kaya yung cellphone niya po para ibigay po kay General Nicolas Torre.
klaro ko lang ito ay isang sundalo, general. Yes po. Kinukuha sa kanya yung mga ebidensya. Opo, sir. Nasaan na siya ngayon? Sa ngayon po, sir, hindi ko po alam, sir, kung nasa Jensan pa po or nasaan po sa ngayon. Kasi ang huli ko pong pagka-usap sa kanya, nung ano pa po, last February po. Yun lang po yung huli namin pag-uusap. Next. Sabihin mo kung ano yung building. Kung ano yung... Ayan, yan. Sa ano yun po, sir, sa townhouse po. Unit 8 and 9. Yung bahay po na nakalagay dyan ay Unit 8 and 9, Polo Club Townhouse sa Forbes Park. Makikita po ninyo, pag may lumalabas po dyan sa units na yan, nakikita ng mga dating sundalo dahil malapit lang. So, dyan po nila pinapasok yung mga paper bags o mga expandable envelope na pera, pinapasok po nila dyan. Tapos paglabas po ng mga kausap nila, ay nakikita nila yung mga mambabatas, hawak na nila yung dala-dala nilang paper bag or expandable envelope. Kaya malapit 3 to 5 meters, nakikita nila yung mga mambabatas. At dyan nila nakita ang katulad ni na De Lima, etc. No? So Sige. malapit lang talaga. Next. Sinong Okay. Hello. Hello, sir. Ako si Rene Boy Julian, sir. Ako po yan, sir, at nakasama ko yan, sir, si Tap Orly Gutesa. Nandun kami sa Baudi, Masinloc. May meeting naman noon, sir, nasain kasi ako noon, sir, kay BRP, kung tawagin si Boss Bernard Peralta. Yun yung mga PR ng mga congressman, saka senador. Yan po yung nakasama ko noon siya, sir, si Tap Orly Gutesa. Okay. So ito yung patunay na kasama nyo si Orly Gutesa. Okay? Tama. Ito Yes, yung sir. litrato. Yes, sir. Cellphone ko kasi yan, sir, Yung Okay. yan, sir. Next. Yes, magandang hapon po sa lahat. Ako po yung nakaputi na nasa picture, yung umiti. Bali, nasa EDSA Shangri-La kami niyan. Bali, may mga kamiting yung mga boss doon. Yan ay pagpapatunay na naging kasama namin at naging matagal naming katrabaho si Master Sergeant Orly Gutesa. Maraming salamat po. Yung nakaitim, yun si Master Sergeant Orly Gutesa. Tapos itong naka-brown, yan si Sergeant Julie Cadjao. Then yung naka-red, yun si Sergeant Holian. And then nakaputi, ako naman. Yun na po, maraming salamat. Thank you. Ano tong picture na to? Yan, ako po ang kumuha niyan, sir. Ako po ang kumuha niyan. Yung nakaputi po dyan, membro po yan ng ICC po. Yung nasa gitna po. ICC investigator po. Atas nawala. Okay. Ano to? Bakit nyo kasama? Saan to? Yan yung unang dating nila, sir, December 2023. Nag-iikot-ikot sila sa Makati, sir. Maalala ko nga yan, sir, bumili yan ng libro ng Philippine Law, yung ICC investigator po. Alam mo yung pangalan? Maalala ko, sir, si Robin Croft, ang niya. Kasama din nila Chantal Daniel, sir. Next. Ito, kanino to? Ito, sir, yung accommodation nila sa baba ng mga ICC investigator sa Setadines, Makati po yan. Mayroon pong kapihan dyan sa baba ng Setadines, Makati.
Anong tawag doon? Nakalimutan ko. Basta dyan po lagi silang tumatambay, sir, pagkatapos ng mga activity po nila. Yung Yan yung tatlo, sir, na babae, ICC investigator po yan. Yung nasa gitna po, yung umiinom, si Chantal Daniels. Malala mo kung anong year to? 2023 po, December din. Next. Ayan. Ayan po si Chantal Daniels po. Sinusundan po kasi namin siya noon eh. Ang advice din po ni Mark Tiksay na kahit ayaw nila, sundan po pa rin namin. Naglalakad-lakad sila sa Makati po. Kaya na, as proof po na nag-ano kami ng duty namin, ginagampanan namin, sinisekreto ko pong kuha na picture, tapos sinesend ko po sa group chat namin. May kasama ka ditong kasama mo sa security? Yes sir, si Master Sergeant Romil Galapon, si Sarge Laruder po. Kasama ko noon. At saka si Sarge Gamboa po. Next. Yan naman po, mayroon po kasing marketplace doon sa malapit po sa Setadines. Pumunta po sila doon. Then nakuhaan ko rin po ng picture. Yung dalawang lalaki po, kasama rin po yan nila Chantal Daniels. Sarge, ilan sila nung nandito? Kasi may babae, may lalaki kang tinuro kanina eh. Maalala ko sir, nasa mga 7 sila, 8 sir, na investigator po na dumating. Magmula airport, sundo, hanggang sa pag-alalay, kayo kasama. Yes sir, araw-araw po yun. Kotse, inyo. Yes sir, kotse po ni Salto. Kung maibalik nyo po kanina doon sir, may ginamit po kaming dalawang, sige pa po, pabalik, yan po. Yan po ang ginamit namin pagsundo. Ito po yung Escalade na puti, bago pa po yan noon, at saka itong GMC na black po, bago rin po yan noon. Ano to, Sarge? Ito po, dito po ginagawa yung pag-iimbestiga po ng ICC. Sa Maitas po ito, presidential suite po. Diyan po nila ini-interview sir, yung mga witness na pinapadala po ni Senador Trillanes at sila po nag-iimbestiga po. Mga ilang witnesses ang nakita nyo dyan? Marami po yan sir year ano na to sir Sige, pwede magsalita. Kung nare-recall ninyo. Year ano na to sir, 2024, pangalawang balik na ito ng ICC. Doon na po yung sunod-sunod araw-araw po yung investigation po nila. May kasama ko po ito, magpapatunay po, si Sarge Laruder po, si Sarge Tube, si Tap Galapon, si Sarge Balderrama po. Sige, Sarge, go ahead. Hindi, yan, may mic siya. Sir, actually, maraming mga investigator dyan. Papalit-palit lang sa every, sir, pagkatapos ng trabaho nila, iba naman ang investigator, papasok dito po. Sa makatwid, yung una, December, eto 2024 na to. Tapos, dire-diretso. 2024 po, tapos nagtigil naman sila, 2025 naman sila bumalik po. Sa bawat dating, mga 7. Yung ICC po is dumadating po 5. Tapos papalit-palit na po sila bago. Iba naman ng grupo na investigator. Ito ang Maidas. Hotel pa to ni Saldi nung panahong yan. Yes, sir. Yan rin po yung kasama po yan, karugtong po yan ng sir, ng dining kanina. Pagka wala pa pong dyan sila nagpapahinga. Sa Maidas din po yan. Doon sa mga pag-interview na nakita nyo, sino mga Pilipinong opisyal ang nakita nyo doon? Ang maalala ko po, yung inimbestiga po nila, sir, ang nagiging witness po. Yung pwede naman yung witness o kung naalala nyo, o kung mismo may mga opisyal ng gobyerno nakasama. Ay, hindi ko po alam kung official si Senator Trillanes po noon pero siya po ang unang na-meet nila. Then, yung sa mga witness naman po, maalala ko si dating mayor po, Jed Mabilog po. Ako po kasi ang nagsundo sa kanya sa lobby, sir papunta sa taas. Sarge? Sa akin, sir, ang nakapag-meeting si Sunny Trillanes, Nicolas Torre, at saka si DOJ Secretary Boying Rimolya nung time na ako na nagpalit kay Mark.
Ulit. Dahan-dahan. Pakiulit. Nung time na ako na nagpalit kay Mark, nung 2 months. Mark Texay. Yes po. Okay. Bali, ako na po yung assistant ng ICC. Nakita mo, nag-meeting dito. Sa Maydas. Yes, sir. Sa Maydas. Yes, sir. Iba pa yung sa bahay ni Ombudsman Boying. Yes, iba rin yun, sir. Then, miniting din namin yung pumatay kay Kian dun sa Bilibid Prison, yung 3 pulis pa. Kasama yung ICC na ang direct contact namin is si Senator Trillanes. So, yung dito sa meeting na to, nang kasama si Senator Trillanes, si Boying, at saka si General Torre ba? Binanggit mo? General Torre, sir. Sa bahay po niya sa Bel Air. Sa Bel Air. Yes, Dito, sir. Correction, sir. Dito sa Maida, sir, puro witness lang po ang... witness lang. witness lang ka meeting nila, sir. Yes, sir. Alas kadalasan lahat, mga pulis po yun. Marami pa yung iba, sir. Hindi lang namin matandaan sa dami ng miniting ng ICC. Halo-halo na hindi na namin matatandaan yung ibang pangalan po. Okay, next. Ito naman, sir, yung holding area. Kasi minsan, sir, nagsasabay yung witness sa Maida, sir, dumadating. Kunwari, sir, may dumating na bago, dyan muna namin nilalagay, sir, sa kwarto na yan. Then bago, pagka natapos yung naunang meeting po, sila na naman. Yung mga witness, sinusundo nyo rin? Yes, sir, sa lobby na po ng Maidas. Yes, sir. Ay, hindi galing sa bahay nila, ganun, sa lobby na. Yes, sir. Next. Yan yung room, sir, ng holding area. Presidential, top floor. Hindi ko nakuhaanan, sir, eh. Okay. Balik muna, ano ba yun? Sino yun? Ito yung kasama ko, sir, na religyoso, si Geraldine Nieres. Kami yung dalawang nag-i-escort ng ng ICC investigator, sir. Kasama rin po siya. Kaya inahabol nila yan, sir, kasi marami ring alam yan, sir. Marami ring mga picture yan. Kaso ayaw na niyang bumalik dito, sir. Nasaan siya? Nasa Jensa na siya ngayon. Okay. Next. Ito, sir, yung pagpunta namin sa Bucor. Kasama yung mga ICC investigator po. Recall nyo sinong pinuntahan? Ang maalala ko lang, sir, yung head ng Bucor, sir, eh. Sa may... General Katapang. General Katapang siguro, sir, yung kamit nila noon. Kasi nandun sila sa parang may lumang bahay doon, sir, na exclusive lang sa official, sir, eh. Doon sila nag-meet. Next. Ito, sir, yung mga kasama kong driver. Itong team leader namin, sir, police active police po yan. Sino siya? Si Sir Bermundo, sir. Siya yung nagdadala sa amin, sir, na tropa, na siya nagdi-detail, sir, sa pag-escort ng mga ICC investigator po. So, active siya ngayon? Yes, sir. Oo, sir. Ito yung time, sir, na sinundo namin yung ibang ICC sa VIP parking ng NAIA 3 po. Ano tong video na to? Iyan yung time, sir, na pumunta kami ng Bucor, sir. Naalala nyo sinong binisita nyo? Yung time namin, sir, yung 3 pulis po, sir, na na in-interview. Yung kay Kian ba yan? Yes, sir. Yes. Next. Ano to, Sarge? Ano to, Sarge? Yan po sir yung minsan sa na ginagamit ng mga mali-malitang pera na tinatawag naming basura. Ito ang isa sa mga, ito ang parating yung gamit. Yes sir, minsan sir. Ilan ang nilalaman nito? Oh, minsan sir, 20. Bulletproof. Yes sir. Ilang beses nyung ginamit pag-deliver kay speaker? Madalas, di ba? Maraming beses po na yan sir, hindi na po mabilang eh. Sarge?
Yes, sir. Ilang beses sa pabalik-balik yan sa bahay ni former Speaker Romualdez, sir. Next. Yes, sir. Kasama rin yan, sir. Yan yung dinadrive ni Wabay na, sir. So, delivery din to, dalawang kotse. Ang Hindi lang standby. yan, sir. Kasama rin ibang sasakyan, sir. Okay. Balik. Ano to? Yan po sir, yung malimit sir na bulletproof po yan sir. Malimit po yan sir na ginagamit po rin sa pagbabackup sa basura po. So, ilan more or less ang kotse? Ilan ang kotse ninyo pag nagdi-deliver? More or less. Yung sa inyo, naka-assign? 4, 5? Halos lahat sir kasi lahat po sir namin saan pagka hindi available po yung mga ibang bulletproof na ginagamit po sir, hinahata po yung mga ibang sasakyan sir na mga bulletproof po sir. Yep. Sa laki ng dinideliver yung amount, imposibleng wala kayong police escort. May police escort ba kayong kasama? Kasi pagka chinek kayo, police ang kakausap, hindi kayo. May kasama ba kayong police escort? O isang police na pag dumating ang insidente na may maninitang police sa inyo, police ang haharap? Sir, actually may kasama kaming active na police. Police Sergeant Larry Bilin at saka si Police Sergeant Johnny Calleja. Yun yung laging kasama na magbabasura. At iba pang nagbabasura na individual, sir. Kasama rin sila. So, sila yung, pag na-check kayo ng police, sila yung kumakausap sa kapwa-police. Tama? Actually, sir, wala naman sumisita Wala sa amin kasi sumisita. nag-iingat din po kami, sir. Okay. Kung sakali lang. Yes, sir. Pasakali na. Yun ang trabaho ng police. Yes, sir. So,